Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Sagittarius with the fire elements. Yan, Lola Baby, nagpapakilala. Bigyan ko kayo ng reading ha. Okay. So ngayon is May 18 to May 31. Yan na. So let's see, ano ang energies, okay, na mangyayari, papalibot. Okay? Ano ang gusto ninyong malaman, 'di ba? Saang aspeto ito ng buhay ninyo. Okay? So let's see. Kuha muna ako ng energy ha. Bago yung energies nyo at saka sila. Okay? So saan ito? Yan, completely done. Yan, moving on. Okay? Ending cycles. Ibig sabihin, ano na kayo? Tapos na kayo. Okay? Saan itong pagtatapos na ito sa buhay ninyo? Okay? Merong moving on, ending cycles, lessons learned, coming full vision. Okay? Yan. So, tingnan natin. Another energy. Anchor. Hold it together. Getting a grip. Okay? Yan. Heaviness. Chained up. Yan ha. May kabigatan. Okay? Kumbaga dito maaring nakatali ka. Hindi ka makaalis, nakatali ka. Diba? O meron ka ditong it's like sinasandigan. Nakalin, okay? Pwedeng tao o sa iyong trabaho o negosyo, pamemera, di ba? Forbidden love affair, temptations, flirting, giving into pleasure, okay? Is that your energy or the energy of your person or sino itong very significant sa buhay ninyo, okay? Ghost, leaving behind, okay? Disappearing, cold, no contact. Yan. Twin flames, it's your twin flames, masculine, feminine, the yin and yang, diba? Yan. Reflection of soul, diba? Yan. Mirrored emotions, diba? So nakikita dito ang tinatawag na the high priestess, the moon, diving into the deep ocean, finding for a light, for an answer, diba? Your other half, okay? Shared feelings. Yan ha, okay. So let's see. Locked. Missing pieces. Detach. Masyadong detach. Kanino ka detach? Locked away heart. Sarado ang puso. Can't move forward. Sino po ito ha? Salamat ng marami. So let's see other energies. La. Sagittarius. Both money or property through an inheritance, winning or windfall. Yan ha, mukhang maganda. Okay? May matatanggap kayo. In the month of August, maaring sa Agosto pa, 'di ba? Ay, sandali. But in June, kung nakalagay din depression, anxiety, worry that someone is against you, okay? In the month of June. So, wag niyong isipin yon, okay? I-distract ninyo, okay? I-distract niyo.
Maaring in August may matatanggap ka, sa palagay mo baka mayroong mga against, diba, sa iyo. Distract it. In the month of September, ano naman ang meron in the month of September? Good fortune. Okay? Yan. A change for the better. Okay? And time to go out and have fun. Okay? So, let's see your energy. Okay? Let's see your energy first. La 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 victory! Kita nyo, kaya lumabas yung kantang yon, okay? There's something to do about victory. Yan ha, okay. Kung alam nyo yon, Mercy Grace, something American yon, yan ha, kanta yon. Parang Bayang Magiliw, tapos may isa pa tayong kanta, di ba? Dalawa. So, dito nakikita, di ba? Yung tinatawag, how, it's about dealing, okay? Dealing yourself, dealing your time, di ba? How you deal, paano mo ito, yung tinatawag na ini-impart, okay? Yan. You are dealing with your family, situation, problems, di ba? Dealing with your children, mga nangangailangan ng iyong time, di ba? Maybe your children, kailangan mong iatupagin, halimbawa yung kanilang homework, di ba? Yung kanilang mga damit na isusuot, especially your husband, your everyday chores, okay? Everyday chores, di ba? So, nakikita dito, okay? Yung tinatawag, paano mo ito dinidil? Yan, maybe your brothers and sisters, di ba? Your parents, di ba? Ibang tao sa trabaho, employees, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na binibigyan mo ng pansin itong mga taong itong nangangailangan ng iyong time, okay? So, ibig sabihin, at the end of the day, di ba? Ito yung tinatawag na your goals natapos mo, 'di ba? Yan. Natapos mo. Very very organized, nakikita dito. Very very organized, okay? So ibig sabihin nito, yung tinatawag whatever is this, maaring sabihin na nating sa loob ng simula ngayon, 'di ba? O kaya isa hanggang katapusan ng Mayo, 'di ba? It's more about yourself. Disintegration, 'di ba? So it's more about pampering yourself, 'di ba? So maaring dito you are thinking, maaring sabihin na natin, punta muna ako sa masahista. Ibig sabihin nito yung tinatawag, I need this, 'di ba? Masyadong masakit ng aking mga gulugod, 'di ba? I deserve this. I am worth it, 'di ba? Yan. So, nakikita dito, yung tinatawag na, there is no emotions here, okay? It's more about your tinatawag na mind, okay? Your mind, kasi nakakorona ka, di ba? It's like maybe you are giving instruction, you are announcing, di ba? Kung ano ito, dahil narito ang tinatawag na success, okay? Yan. Pag sinabi mong success, diba? It's the Three of Cups. Yan. Success sa bahay and to other people. Diba? Kasi nakikita how organized you are. Diba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag. Okay, napagbigyan ko na kayong lahat. Binusog ko na ang mga tiyan ninyo. Pinataba ko na ang mga bulsa nyo. It's about time for myself, di ba? I am also tired. I need time for myself. Yun ang sabi ninyo. So, it's more about tinatawag planning or thinking ahead, di ba?
anong pwede kong gawin for myself naman, 'di ba? Yaan. Okay? So ibig sabihin nito, whatever is this, kung ano man ito na it's about your achievements, there is an announcement, 'di ba? Para dito magkaroon ng tinatawag hallelujah, 'di ba? It's like yung tinatawag na meron dit kasi narinig, okay? Yan ha. Maring announcement from the judge because there is no heart, 'di ba? So maaring ito sabihin na nating korte, 'di ba? Kaya abogado, okay? Ibig sabihin ito ang trabaho nila, 'di ba? So ibig sabihin nito, it has something to do about you and others, 'di ba? Kasi naririto, 'di ba? It's like, bayad na ako sa utang ko, 'di ba? Wala na akong problema sa bahay, sa tubig, 'di ba? Nakabayad na ang bahay ko, kumbaga dito. Pero narito ang tinatawag both money or property through an inheritance. Kung sino man ito, 'di ba? Ibig sabihin nito, itong taong ito ay nakapag-isip na kung sino ang entitled sa kanyang mga iiwanan. Ito yung kanyang tinatawag na pinaghirapan sa buhay. So, it's about time na it's like tinatawag delegation, ide-delegate. Ikaw ito, ha? Pero, there is someone here, since lumabas itong tinatawag na the Queen of Swords, at ito, kung sino man ito, either ikaw or someone in your life, 'di ba? Maybe your husband, your tinatawag na mga in-laws, parents, 'di ba? Kumbaga dito, sige, arena will of testament, 'di ba? So para ibig sabihin nito, siya ang magde-delegate kung kani-kanino ito. Kumbaga dito yung tinatawag, meron itong permahan na, 'di ba? Yan. So, it's more about tinatawag diving into the deep ocean, 'di ba? Yan. So, maaring ito yung tinatawag na complete. Yan kaya dito meron completed, done. Okay? Yan. So, ibig sabihin ng tinatawag na the moon, okay? The result, the outcome. Yan ha. So the result and the outcome is magkakaroon dito ng tinatawag na good fortune. Marito. Yan ha. Yan. Whatever is this, 'di ba? Yan. Okay? Kaya dito nakalagay, time to go out and have fun, 'di ba? Ano pa? Yan a change for the better dito. Okay? Yan. So ano pa, 'di ba? Yan, okay? So yan ang nakikita ko for you. Okay? So what else? Sandali ha. Tingnan naman natin sila. Okay? What about them? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Them. La 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 la. Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na magkakaroon ng transition sa buhay nila. Okay? Yan. Yan ha. Kung sino itong mga ito, yan, magkakaroon ng transition. Okay? Yan. And they are, nakikita dito, tinatawag their expectation. They are waiting. Yan ha. Okay. So, nakikita dito, tinatawag the page of wands. Okay? So, ibig sabihin nito, they are waiting kung kailan mangyayari ang tinatawag na, it's like a meeting up, di ba? Assembly. Yan ha? Yan. Okay? Yan. Kung assembly, yan. It's like from a person with an authority, 'di ba? Yan. So nagche-check sila ng email o calls, 'di ba? Messages. So ibig sabihin nito,
merong announcement. Yan, okay? Kung sino man itong people with authority. La 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 la. Kasi sa sinabing the chariot, di ba? So, ibig sabihin nito, it has something to do about this person. Okay? Yan, siya namamahala. Di ba? Let's say, sabihin na natin, siya ang may hawak ng mga dokumento ng inyong, halimbawa, estate, inheritance, wealth, money, will and testament, di ba? Yan. Business, investment, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, tinatawag na, yan, okay? Standby. Standby, ha? Yan. Kung ano man itong kanilang, it's like ina-update. Yan na, hinihintay ang result. Yan na, standby. La 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 la. La 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 la. The Ten of Pentacles, di ba? So, ibig sabihin ng the Ten of Pentacles is meron dito yung tinatawag bumabagsak ang health. Okay? Yan. Sagittarius, hindi ko alam kung sino ang bumabagsak ang health. Your mother, your father, someone in the family. Okay? Yan. So, ibig sabihin, pwede rin ito yung tinatawag bumabagsak ang investment. Bumabagsak ang kanilang, halimbawa sabihin natin cryptocurrency. Bumabagsak ang negosyo. Okay? Yan. Nakikita dito, nagkakaroon ng loss. Okay? So, it's like tinatawag, para ma-prevent ito, it needs a lawyer. It needs a person with authority. Bookkeeping, accountant, di ba? Yan. So, maaari din naman ito yung tinatawag, kung sino itong taong ito, ibig sabihin nito, isasali na niya. Okay? Yung tinatawag legacy. Yan ha? Okay. Maaring ito, whatever legacy, kung ano itong hawak niya, negosyo, ari-arian, hacienda, bahay, alahas, di ba? Mga tinatawag na paintings, whatever this person have are, ibig sabihin nito, pakakawalan na, i-release na. Okay? Yan. So, it's about time. Yan ha? So, naririto ang tinatawag na, yan o, so ibig sabihin, itong taong ito, yung tinatawag na aalisin na niya, kasi narito ang the devil. Okay? So, ibig sabihin nito, aalisin na niya sa kanyang possession, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, hindi na niya ito, it's like poproblemahin, di ba? Hindi na niya ito poproblemahin, whatever is this, yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, aalisin na sa kanyang possession, di ba? Yan. Kaya dito, okay? So, it can be negative, it can be positive, okay? It depends on how I interpret the symbol, okay? Yan. So, meron din naman yung tinatawag, kaya bumabagsak ang health niya, di ba? Kung sasabihin natin, the chariot is your body, is the carrosserie, di ba? Carrosserie in French, the katawan ng isang sasakyan, di ba? Pwede rin namang your body, di ba? Okay, kung sino man ito, ibig sabihin nito, yung tinatawag na na-abuse, di ba? Maaring yung tinatawag during their, past years, di ba? Ibig sabihin nito, very healthy siya, pero na-abuso, okay? In what ways, I do not know. Na-abuso ang kanyang health, di ba? Kaya dito, nakikitang, this person has to stop, di ba? Yeah, let's say, drinking, smoking, 'di ba? Maaring dito yung tinatawag, hindi siya palagi natulog, 'di ba? Na-abuse, bumabagsak ang kanyang health. So para ito is tinatawag makarecover, 'di ba? Yan, para makarecover, ibig sabihin umakyat uli ang kanyang tinatawag na energy, yung kanyang tinatawag na halimbawa sabihin na natin whatever, 'di ba? It has something to do about health. Tigilan na niya yung kanyang tinatawag na bisyo, pang-aabuso sa kanyang health. Okay? So, let's see between you and them. Okay? Between you and them. I see the stars. I see the...
para magkaroon, yan no, a change for the better. Yan ha, yung health. Pero kung ito is someone in the family, ibig sabihin nito, tinatawag na aalisin na niya sa possession niya, ibibigay na niya, okay? With the help of someone with authority, di ba? It's like there is announcement, okay? La 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 la, the Page of Cups, so in love, di ba? This person is imagining, fantasizing. It's like nakalutang siya sa ere, okay? It's you and them, yan ha, maybe your partner, pwede rin ikaw, di ba? So, let's say, para siyang nakalutang sa ere, di ba? Ibig sabihin nitong tinatawag, the Seven of Swords. Yan ha, okay. So, ibig sabihin ng the Seven of Swords na ito, okay, yung tinatawag na, it's like, nakalutang siya sa ere dahil nakawala na siya dito sa relationship na ito, 'di ba? Maybe a divorce, an annulment, tinatawag na anong tawag dito? Yung contract, anong tawag dito? Pinuputol ang kontrata, 'di ba? Yan, breaking contract, 'di ba? Yan. So ibig sabihin, yung kanyang relationship is parang yung anong tawag dito sa ibong itim, maingay, okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, kailangang makaalis siya dito. Kaya dito nakikitang at peace na siya. It's like, nasa cloud 9 na siya. Kasi ano ang dahilan? Because of the Seven of Swords. Okay? Kung kayo naman is still nasa relasyon na napakaingay, you are dreaming. Ibig sabihin nito, you are dreaming na sana nasa cloud 9 ka na matapos na ito. Diba? Yan. It's like conflict, away, diba? Yan. Inflict, diba? Something like that. Okay? So, naririto ang the Ten of Cups, di ba? So, ano ibig sabihin ng the Ten of Cups? Okay? It's about finding your true mate. Finding your true soul mate. Di ba? Yan. So, maaring sabihin natin itong relationship na ito has something to do about marriage, di ba? Yan. It's like here, kailan ko kaya makikita ang aking Adonis, di ba? Yung aking talagang soulmate. Because you are in a very, very magulong relationship. But this time, it's like you find your true soulmate. Okay? Yan. From the Seven of Cups, from the Page of Cups, to the Seven of Swords, to the Ten of Cups. That's what I see for you. So, let's see, okay? The overall energy. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, the outcome, the message or the advice, di ba? What is this? Ito ba'y magpapatuloy? Meron bang tinatawag na magandang outcome sa buhay nyo? Diba? Yan o. The Five of Wands. Diba? Ibig sabihin nito, it's more about yan o. Diba? The Three of Cups. Yan ha. It's more about kalayaan. Diba? It's like you can do what you want to do. Let's say, sabihin natin, you can go out with your friends, diba? It's like, life will be very, very beautiful, diba? A time for, ibig sabihin ito, okay? A time to go out and have fun, okay? Yan. So, yan na nakikita ko sa inyo, okay? Yan. And what else? So, naririto ang tinatawag na the Three of Pentacles, di ba? Okay. So, anong ibig sabihin ng the Three of Pentacles? Yan, ha? Ibig sabihin nito, it's about acquiring, di ba? Building your body, building yourself, building your name, di ba? Building your house, maari, di ba? Maaring sabi na nating mag-acquire, bibili ka ng bahay, bibili ka ng business, bibili kang sasakyan, magpapaganda ka ng bahay, di ba? Magpaparenovate ka ng bahay, di ba? So, yan ang ibig sabihin ng the Three of
Pentacles, di ba? So, maaring for some of you here, whatever is this, is if this is a house or a business or a project, di ba, nakikita dito, magkakaroon ng tinatawag fruition. Okay? Yan. Maari ito tinatawag good fortune. Okay? Maaring maybe you will receive, okay, an old house, an old car, an old place. Maari ito yung tinatawag is good fortune. Okay? Yan, maaring i-utilize mo, 'di ba? Baka pagagandahin mo, i-upgrade mo, 'di ba? So whatever is that, there is kung ano man ito in June, September. And nasaan pa? Yan na. June, August, and September. Okay? So, thank you very much po.